Mayroon akong 3 ari-arian at mahigit 3 milyong piso sa bangko. Ngunit sa mata ng aking anak na si Daniel at manugang na si Katrina, isa lang akong matandang pabigat. Quote, wala kang silbi, quote, ang sabi ni Katrina, habang si Daniel naman ay itinulak ako. Matagal na akong nagbulag-bulagan, pilit na iniisip na nagmamahal sila. Pero ang sakit, nagising ako. Alam kong ang bawat sentimo ay may kakayahang magpabago ng kapalaran at hindi na ako tatahimik. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Anastasio o Ana sa mga nakakakilala. 60% apos, 8 taong gulang na ako, naninirahan sa isang apartment sa Ilay 14 na, Lot 73, Mabuhay Esre, Metro Manila. Matagal na akong nabubuhay, mahaba na ang aking nakita at naranasan, pero hindi ko akalain na sa edad kong ito, mararanasan ko pa ang ganitong sakit, ang ganitong pagkabigla. Isang araw yon, sariwa pa sa aking alaala, parang kahapon lang. Nakatayo ako sa kusina, naghuhugas ng mga pinagkainan, tulad ng araw-araw. Amoy nilaga at prito ang buong lugar, dahil simula pa ng umaga ay nagluluto na ako. Si Katrina, ang aking manugang, nakaupo sa hapagkainan, nakataas ang isang paa, at walang pakundangan na humihitit ng sigarilyo, ang abo apos, lay sa tasa ng kape niya inilalagay. Umubo ako, ang hika ko ay tila nagrereklamo sa loob ng aking dibdib. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, sinubukang maging mahinahon, quote, Iha, Katrina, pakiusap, pwede bang sa balkonahe ka nalang manigarilyo? May hika ako, nahihirapan akong huminga, quote, hindi niya ako nilingon. Hinitit niya ang sigarilyo ng mas malalim, ibinuga ang usok sa kisam, at sinabi ng may tunog ng paghamak, quote, dito rin ang kusina ko. Kung ayaw mo, lumabas ka, quote, masakit, pero sanay na ako. Akala ko hanggang doon lang iyon. Hindi ko na isagot ang gusto kong sabihin, ang katotohanan ako ang may-ari ng buong apartment na ito, dahil sa loob ng 15 taon, ganoon na lang palagi, tatahimik ako. Pero pumasok si Daniel, ang aking nag-iisang anak, ang dugo at laman ko, ang bata na aking pinalaki at tinaguyod. Nakita niya ang eksena, at ang kanyang mukha, pamilyar sa akin, ay nagbago. Quote, drama mo na naman sa hika. Pareho lang araw-araw. May karapatan si Katrina na manigarilyo sa sarili niyang bahay, quote, nagulat ako sa bigat ng kanyang boses. Quote, anak, pakiusap lang, quote, simula ko, pero hindi ko na natapos ang pangungusap. May bumigay sa loob ni Daniel. Umabante siya, ang mukha apos, lay tila hindi ko nakilala. Nakita ko ang kamay niya na umangat, ang kamao na humigpit, at ang suntok na papalapit ng dahan-dahan. Wala akong oras para umiwas, para ipagtanggol ang sarili. Quote, tumahimik ka. Amoy matanda ka pa sa sigarilyo. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano mo na kami pinagsasawa? Quote, idinampi ang kamao sa aking pisngi, malakas, brutal. Tumilapon ako paatras, sumakit ang balakang sa gilid ng lababo, at bumagsak ako sa sahig. Ang aking salamin ay lumipad, tumama sa paa ng mesa. Umuwi ako sa aking kwarto. Isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo na ibinigay nila sa akin nang lumipat ako dito pagkamatay ni Luisa, 15 taon na ang nakalilipas. Ito ang pinakamaliit na kwarto sa apartment, isang dating bodega na pilit nilang ginawang tulugan. Kasya lang ang isang makitid na kama, isang lumang aparador, at isang maliit na mesa na may ilawan. Sa dingding, nakasabit ang nag-iisang litrato ni Luisa, ang aking yumaong asawa. Nakangiti siya sa akin, parang may gusto siyang sabihing mahalaga. Umupo ako sa kama at nanatiling nakaupo, nakatitig sa dingding. Ramdam ko ang pulso sa pisngi ko, at nararamdaman ko kung paano nabubuo ang pasa. Quote, makikita na ito bukas, quote, malayo kong naisip. Makikita ng mga kapitbahay, magtatanong sila. Kailangan kong magsinungaling at sabihing nadulas ako, tulad ng dati. Bigla, may naalala ako. Isang business card na ibinigay sa akin 3 buwan na ang nakakaraan ng isang bata at seryosong abogada, si Atty. Ramirez, na pumunta sa gusali para sa isang usapin ng mana ng aming kapitbahay. Nakipag-usap siya sa akin ng mas matagal kaysa sa inaasahan, at ako naman, nang hindi ko alam kung bakit, ay nakakwentuhan ko siya ng higit sa nararapat. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking anak, si Daniel, na umaabot ng linggo nang hindi ako kinakausap, ang aking manugang, si Katrina, na sinasabi sa akin na ako ay isang pabigat,
Kung paano ko nararamdaman na dayuhan ako sa sarili kong tahanan. Nakinig sa akin ang abogada ng may atensyon, at ibinigay niya sa akin ang kanyang business card. Ampersand quote, kung nais mong ayusin ang iyong mga papeles, tawagan mo ako, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, minsan, ang pag-aayos ng mga dokumento ay nakakatulong sa pag-aayos ng buhay. Ampersand quote, kinuha ko ang card na yon mula sa drawer ng bedside table kung saan ito naroon sa loob ng mga buwan, at tiningnan ko ito gamit ang aking malabong mga mata. Walang salamin, malabo ang mga titik, pero kabisado ko na ang numero. Ilang linggo ko na itong tinitingnan tuwing gabi bago matulog, iniisip na balang araw ay tatawagan ko siya. Dumating na ang araw na yon. Kinuha ko ang aking lumang button phone. Ang tawag ni Daniel ay ampersand quote, piyesa ng museo, ampersand quote, at palagi niyang sinasabing itapon ko, at idinial ko ang numero. Tila masyadong malakas ang mga ringtone sa katahimikan ng kwarto. Ampersand quote, Attorney Ramirez Law Office, magandang araw po, ampersand quote, sagot ng isang babaeng boses sa kabilang linya. Ampersand quote, magandang araw, ampersand quote, sabi ko. Kakaiba ang boses ko, mahinahon at matatag, parang sa ibang tao. Ampersand quote, ako po si Anastasio. Nag-iwan po kayo ng card sa akin 3 buwan na ang nakakaraan. Naaalala niyo po ba? Ampersand quote, may sandaling katahimikan, at sa kabilang linya, naging mas mainit ang tono. Ampersand quote, naman, Don Anastasio. Handa na ba kayo? Ampersand quote, tiningnan ko ang litrato ni Luisa sa dingding. Nakangiti pa rin siya sa akin, at tila tumango siya. Ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, handa na ako. Maaari ba kayong pumunta ngayon? Kung posible, ngayon din, ampersand quote, idinikta ko ang address na alam na niya, at ibinaba ko ang tawag. Pagkatapos ay humiga ako sa unan at ipinikit ang aking mga mata. Mabilis ang tibok ng puso ko at may pakiramdam ng bigat sa dibdib, pero hindi iyon hika. Ito ay ibang bagay, isang bagay na napakalapit sa pakiramdam ng kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ko na ang buhay ko ay nasa aking sariling mga kamay. Ilang minuto akong nanatili roon, nakikinig sa mga tunog ng bahay. Mula sa sala, naririnig ko ang mga boses ni Daniel at Katrina. Nanonood sila ng telebisyon, nag-uusap at nagtatawanan. Nakalimutan na nila ang nangyari sa kusina. Para sa kanila, isa lamang iyon, isang hindi mahalagang eksena. Hindi nila alam na ang ampersand quote, eksena ampersand quote, na yon ang nagpabago sa lahat. Bumangon ako sa kama at pumunta sa aparador. Sa itaas na bahagi, sa likod ng ilang lumang sweater, may isang kahon. Kinuha ko ito at binuksan. Sa loob ay may mga dokumento, maraming dokumento na matagal ko nang itinago, hindi ipinapakita kaninuman. Mga titulo ng ari-arian, kontrata ng upa, bank statement, ang kwento ng aking totoong buhay, ng bahagi ng buhay ko na hindi alam ng aking anak. Ikinat ko ang mga dokumento sa kama at sinimulang suriin ang mga ito, tinitiyak na maayos ang lahat. Ang titulo ng ari-arian ng apartment na tinitirhan nila, Yila 14 na, Lot 73, Mabuhay Esre, Metro Manila, ay nakapangalan sa akin. Hindi ko ito kailanman inilipat kay Daniel, bagaman ipinangako ko sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. May humahadlang sa akin, isang uri ng panloob na boses na bumubulong, ampersand quote, hintay, huwag kang magmadali. Tignan mo muna kung anong klase ng tao ang magiging anak mo, ampersand quote, ngayon, malinaw kong nakikita. Naroon din ang mga titulo ng 2 pang apartment sa gitna ng syudad, ang Yilare 8, Lot 42, Bagong Pag-asa Sri, at Irae 22, Lot 115, Kapayapaan Ave. Na matagal ko nang pinapaupahan sa pamamagitan ng isang ahensya. Ang mga upa ay napupunta sa isang espesyal na account na nakapangalan sa akin, isang account na hindi alam ni Daniel. Hindi niya alam dahil hindi siya nagtatanong, hindi siya kailanman interesado kung paano ako nabubuhay, kung may pera ako, kung kailangan ko ng tulong. May mga itim na batik na lumabo sa aking paningin at naintindihan kong ako ay bumabagsak, ngunit wala akong magawa para pigilan ito. Ang huling nakita ko bago ako nawalan ng malay ay ang mukha ni Luisa sa litrato sa dingding. Nakangiti pa rin siya. Ang ugong ng pagbagsak ay umalingaw sa buong apartment, at sa loob ng ilang segundo, naging tahimik ang bahay. Pagkatapos, mula sa sala, narinig ang iritadong boses ni Daniel. Ampersand quote, ano na naman yon? May nabasag na naman, ampersand quote, si Katrina ay tumawa. Ampersand quote, baka nadapa na naman siya sa sarili niyang mga paa.
Huwag mo nang pansinin, magagawa niya yan, ampersand quote, ngunit hindi na umulit ang tunog ng pagbagsak at walang ingay na nanggaling sa kwarto. Naghintay si Daniel ng isa pang minuto at sa ayaw o sa gusto niya, tumayo siya mula sa sofa. Ampersand quote, titignan ko nga, ampersand quote, bulong niya. Ampersand quote, baka may masira siyang mahalaga. Ampersand quote, naglakad siya sa pasilyo patungo sa aking kwarto, itinulak ang pinto at nakita akong nakahandusay sa sahig, walang malay. Nakapaligid sa akin ang mga nakakalat na dokumento, at sa aking mukha, isang kakaibang ekspresyon, halo ng sakit at ginhawa. Ang unang reaksyon ni Daniel ay inis. Ampersand quote, drama na naman, ampersand quote, naisip niya. Ampersand quote, naghahanap na naman ng atensyon, ampersand quote, ngunit agad niyang napansin na ang aking dibdib ay hindi gumagalaw, o halos hindi gumagalaw, at isang malamig na pakiramdam ang gumalaw sa loob niya. Ampersand quote, ama, ampersand quote, tawag niya ng maingat. Ampersand quote, ama, anong ginagawa mo? Ampersand quote, walang sagot. Nanatili si Daniel sa pintuan, nakatingin sa walang galaw kong katawan. Sa isang lugar na napakalalim, isang damdamin na matagal nang natutulog ang nagsimulang magising, takot. Pinilit niyang humakbang, pagkatapos ay isa pa, at lumuhod sa tabi ko. Nangangatog ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang aking balikat. Kakaiba sa kanya ang panginginig na yon. Matagal nang hindi nakaramdam ng takot si Daniel o kawalang kakayahan. Ampersand quote, ama, ampersand quote, muli niyang tawag, ngayon ay may namamagang boses. Ampersand quote, ama, naririnig mo ba ako? Buksan mo ang iyong mga mata, ampersand quote, hindi ako gumagalaw. Ang aking dibdib ay halos hindi umangat bumaba, at iyon lamang ang palatandaan na buhay pa ako. Idinampi ni Daniel ang dalawang daliri sa leeg ko, sinusubukang hanapin ang pulso ko tulad ng nakita niya sa mga pelikula, ngunit hindi niya alam kung ang nararamdaman niya ay ang tibok ng puso ko o ang kanya, na umuugong sa kanyang mga tenga. Ampersand quote, tawagan mo ang ambulansya, ampersand quote, sigaw niya kay Katrina, na nakatayo pa rin sa pinto. Ampersand quote, anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo, ampersand quote, napatingin si Katrina sa kanyang tono. Kinuha ang kanyang cellphone at sinimulang ideal, ang kanyang mga daliri ay nagtatype ng numero habang nakaupo si Daniel sa sahig sa tabi ko. Nakatingin sa aking walang galaw na mukha at nararamdaman ang isang madilim na bagay na umaakyat sa loob niya, nakakasakal. Hindi lang takot para sa buhay ko, o hindi lang iyon, ito ay isang takot na iba sa kung anong mangyayari pagkatapos, sa mga kahihinatnan, sa responsibilidad. Ampersand quote, emergency, magandang araw po. May isang ginoo po rito na nahilo, ampersand quote, sabi ni Katrina sa mabilis at epektibong boses. Ampersand quote, isang matandang lalaki, 68 taong gulang, nakahandusay sa sahig, walang malay. Humihinga. Ang address po ay Iray 14 na, Lot 73, Mabuhay Ito ampersand quote. Habang naghihintay ng ambulansya, nanatili si Daniel na nakaupo sa tabi ng aking katawan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, totoo niya akong tiningnan. Matanda na ako, sobrang tanda na sa loob ng 15 taon na naninirahan ako kasama nila. Ang buhok ko ay halos puti na at manipis, ang balat ko ay malambot sa pisngi at sa ilalim ng baba, ang mga kamay ko ay puno ng mga batik na dulot ng edad. Ampersand quote, kailan siya tumanda ng ganito, ampersand quote, naisip ni Daniel. Kailan ang matangkad at malakas na lalaki na nagdadala sa akin sa kanyang balikat sa buong parke, ay naging ganitong payat, nanginginig, at palaging nagrereklamo sa kalusugan na matanda. Napatingin siya sa mga papel na nakakalat malapit sa akin, at halos hindi iniisip na yumuko siya sa mga ito, ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Ampersand quote, ang ambulansya, ampersand quote, sabi ni Katrina at binuksan niya ang pinto. Mabilis na tumayo si Daniel, pinagpag ang kanyang tuhod at, sa isang instintibong paggalaw, itinulak ng paa ang ilang dokumento sa ilalim ng kama. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Naramdaman lang niya ang isang uri ng pagtulak na sumisigaw sa kanya na ang mga papeles na iyon ay dapat manatili sa malayo mula sa ibang mga mata. Pumasok sa kwarto ang dalawang medikal na tauhan, isang batang lalaki na may daladalang bag at isang babae na halos 50 taong gulang na may pagod ngunit alertong mukha. Agad na lumuhod ang babae sa tabi ko upang suriin ako habang binubuksan ng binata ang bag at kinukuha ang mga kagamitan. Ampersand quote, atake sa puso, ampersand quote, sabi ng doktora pagkatapos ng 1 minuto, nakaharap sa kanyang kasamahan. Ampersand quote, bumababa ang presyon. Kumuha na tayo ng isis ngayon, ampersand quote,
nakasandal si Daniel sa dingding, pinapanood ang ginagawa nila, pakiramdam na sobra siya sa napakaliit na kwartong iyon. Nanatili si Katrina sa pasilyo, at narinig niya itong nakikipag-usap sa telepono sa isang tao, marahil ay isang kaibigan na nagkukwento sa nangyayari. Bigla, inangat ng doktora ang kanyang ulo at direktang tiningnan si Daniel. Matulis ang kanyang tingin, mapanuri, at sa ilalim ng tingin na iyon, naramdaman ni Daniel na hindi siya komportable. Ampersand, ama mo, ampersand, tanong niya. Hindi ito eksaktong tanong. Ampersand, sagot niya. Ampersand, si Anastasio, 68 taong gulang, may hika, gumagamit ng inhaler. Ampersand, tumango ang doktora, ngunit patuloy pa rin siyang nakatingin ng may parehong atensyon. Ampersand, at ang pasa sa mukha, at ang sugat sa sentido. Ampersand, naramdaman ni Daniel na tuyo ang kanyang bibig, lumunok siya, at sinabi ang unang pumasok sa isip niya. Ampersand, nadulas siya. Ampersand, sabi niya. Ampersand, siguro, nang nahilo siya, natagpuan ko na lang siya sa sahig. Ampersand, hindi sumagot ang doktora, ngunit may nagbago sa kanyang tingin. Muli siyang yumuko sa akin at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Si Daniel, gayunpaman, ay nakita kung paano siya huminto ng isang segundo upang maingat na suriin ang pasa, kinakapitan ang aking pisngi at sentido. Sa sandaling iyon, umungol ako at binuksan ang aking mga mata. Malabo ang aking tingin, nawawala ng direksyon. Tila hindi ko maintindihan kung nasaan ako o kung ano ang nangyayari. Sinubukan kong bumangon, ngunit dahan-dahan akong pinigilan ng doktora. Ampersand, manatili kayong tahimik, ampersand, sabi niya. Ampersand, nawalan kayo ng malay. Kami ay mula sa ambulansya. Susuriin namin kung ano ang nangyari sa inyo. Ampersand, ikinurap ko ang aking mga mata ng ilang beses, at unti-unting luminaw ang aking tingin. Tiningnan ko ang doktora, pagkatapos ay ang binata na may mga kagamitan, at sa huli ay si Daniel na nakasandal pa rin sa dingding. Nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ako umiwas o ipinikit ang aking mga mata. Direktang tiningnan ko siya ng mahinahon, at sa tingin na yon, may bago akong nakita na hindi pa kailanman nakita ni Daniel. Ampersand, kumusta ang pakiramdam mo? Ampersand, tanong ng doktora. Ampersand, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Ampersand, tiningnan ko siya at nanatiling tahimik ng ilang segundo, parang pinag-isipan ang sagot. Ampersand, sumakit ang puso ko. Ampersand, sabi ko sa wakas. Ampersand, kinabahan ako at nadulas ako. Ampersand, ang doktora ay yumuko ng bahagya sa akin at binaba ang kanyang boses, bagaman naririnig ni Daniel ang bawat salita. Ampersand, Don Anastasio, ang pasang iyan sa inyong pisngi ay hindi galing sa pagkahulog. May 30 taon na akong nagtatrabaho bilang doktora at alam ko kung paano tignan ang suntok. May sumuntok sa inyo, ampersand, nagkaroon ng malalim, halos palpable na katahimikan. Naramdaman ni Daniel na bumilis ang tibok ng puso niya sa kanyang lalamunan at gusto niyang tumakbo papalayo na nasa ibang lugar maliban sa kwartong puno ng pag-asa. Matagal kong tiningnan si Daniel ng may atensyon, parang sa unang pagkakataon ko siyang nakita sa buhay ko. Pagkatapos ay ibinalik ko ang aking tingin sa doktora. Ampersand, nadulas ako. Ampersand, ulit ko sa mahina ngunit matatag na boses. Ampersand, nadapa ako sa pintuan at nadulas. Ampersand, ang doktora ay nanatiling nakatingin ng ilang segundo pa. Ampersand, sigurado kayo? Ampersand, tumango ako. Ampersand, sigurado. Ampersand, bumuntong hininga si Daniel nang hindi namamalayan na pinipigilan niya ang kanyang hininga sa buong oras. Tinakpan lang ako ng kanyang ama. Ang mismong ama na kanyang sinaktan sa mukha 15 minuto bago iyon ay nagsinungaling upang protektahan siya. Dapat ay nakaramdam siya ng pasasalamat. Ngunit ang naramdaman niya ay isang kakaibang bagay, isang halo ng kahihiyan at inis, parang siya ay nabunyad. Kinuha ng doktora ang isang business card mula sa kanya. Tinanong ako ng binatang medikal na tauhan kung anong mga gamot ang iniinom ko, kung anong mga sakit ang mayroon ako, kung may alerhiya ako sa kahit ano. Sumagot ako ng may pasensya at detalyado, at nakinig si Daniel na nagulat, natuklasan na hindi niya alam ang kalahati ng aking sinasabi. Hindi niya alam na may high blood pressure ako sa loob ng 5 taon. Hindi niya alam na umiinom ako ng gamot tuwing umaga. Hindi niya alam na may problema ako sa tiyan at hindi ako makakain ng kahit anong prito. Matagal na kaming magkatabing naninirahan sa lalaking iyon at halos wala siyang alam tungkol sa akin. Sa huli,
Inihayag ng doktora na ang aking kalagayan ay nagpapatatag na at hindi na kailangan ng ospital, ngunit kailangan ko ng ganap na pahinga, kahit 1 linggo, at pagkatapos ay isang sapilitang pagbisita sa cardiologist. Ampersand quote, may makapag-aalaga ba sa kanya? Ampersand quote, tanong niya, nakatingin kay Daniel. Ampersand quote, naman, ampersand quote, sagot niya ng napakabilis. Ampersand quote, ako at ang aking asawa ay nakatira dito. Ampersand quote, muling ipinako ng doktora ang tingin na yon na nagparamdam kay Daniel na parang bata na nahuli sa isang kasinungalingan. Ampersand quote, mabuti, ampersand quote, sabi niya sa wakas. Ampersand quote, ganap na pahinga, walang alalahanin, walang stress. Ampersand quote, binigyang diin niya ang huling mga salitang iyon sa paraang kahit si Daniel ay nakuha ang mensahe. Kinuha ng mga medikal na tauhan ang kanilang mga gamit at umalis. Naging tahimik ang apartment. Sumilip si Katrina sa pinto. Ampersand quote, kung gayon, mabubuhay siya. Ampersand quote, tanong niya nang nakangiti. Ampersand quote, sa isang sandali, naisip ko na kailangan nating mag-organisa ng libing. Ampersand quote, nanginginig si Daniel na parang sinampal. Ampersand quote, tumahimik ka. Ampersand quote, bulong niya ng biglaan. Ampersand quote, manahimik ka lang. Ampersand quote, tumaas ang kilay ni Katrina na nagulat, ngunit hindi siya sumagot at bumalik sa sala. Si Daniel ay nanatili sa pasilyo sa pagitan ng kwarto ko at ng sala, hindi alam kung saan pupunta o kung ano ang gagawin. Naramdaman niya na kailangan niyang pumasok at kausapin ako, sabihin ang isang bagay, marahil ay humingi pa nga ng tawad. Ngunit ano ang sasabihin niya? Ampersand quote, patawarin mo ako sa pagsasampal sayo. Patawarin mo ako sa pagtawag sayo na mabahong matanda. Ampersand quote, ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Sa huli, tumalikod siya at bumalik sa sala sa tabi ni Katrina, sa telebisyon, sa komportableng buhay na hindi kailangang mag-isip ng labis o humingi ng tawad kaninuman. Ako, nakahiga sa aking kama, nakikinig sa mga yapak ng aking anak na papalayo. Hindi ako nagulat na hindi siya pumasok para makita ako. Hindi ako nasaktan ng labis. 15 taon ay sapat na para matuto na huwag umasa ng pagmamahal, pag-aalaga, o kahit simpleng paggalang mula sa aking anak. Ibinaba ko ang aking ulo at tiningnan ang bedside table. Sa tabi ng card ng doktora ay ang isa pa, ang kay Atty. Ramirez. Naalala kong tinawagan ko siya bago ako nawalan ng malay. Sinabi niya na pupunta siya sa lalong madaling panahon. Marahil ay malapit na siyang dumating. Dahan-dahan akong bumangon, nilalabanan ang kahinaan, at ang bahagyang pagkahilo na dulot pa rin ng atake sa puso. Ang mga dokumento na ikinat ko bago ang atake ay ngayon ay bahagi sa sahig, bahagi sa kama. Sinimulan kong pulutin ang mga ito, tinitiyak na naroon pa rin ang lahat. Ang titulo ng apartment na tinitirhan nila, ang mga titulo ng 2 apartment sa sentro, ang mga kontrata ng upa, ang bank statement, lahat ay maayos. Ang buong totoo kong buhay, ang itinago ko sa aking anak at manugang, ay nanatiling buo. Tiningnan ko ang litrato ni Luisa sa dingding. Ampersand quote, dapat ay matagal ko na itong ginawa. Ampersand quote, bulong ko, kinakausap siya. Ampersand quote, palagi mong sinasabi na masyado akong malambot, na si Daniel ay umakyat na sa aking ulo. Tama ka. Ampersand quote, inisyan ako ni Luisa mula sa litrato at tila nakita ko ang isang kislap ng pagtanggap sa kanyang mga mata. Mula sa sala, naririnig ko ang mga boses ni Katrina na nakikipag-usap kay Daniel. Hindi ko maintindihan ang mga salita, ngunit pamilyar sa akin ang tono. Mga reklamo, paninisi, paghingi. Palagi siyang nagrereklamo at humihingi ng isang bagay mula nang pumasok siya sa pamilya. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko siya, 20 taon na ang nakakaraan. Si Daniel, 22 taong gulang noon, bagong tapos sa kolehiyo, umuwi kasama ang isang napakagandang babae na may malamig na tingin. Agad siyang nakilala ni Luisa. Nakita niya ang hindi ko nakita, bulag sa pag-ibig. Ampersand quote, ang babaeng iyan ay magiging mala sa ating pamilya, ampersand quote, sabi niya. Noon, hindi ako nakinig sa kanya. Akala ko, sagrado ang pag-ibig ng aking anak at hindi ako dapat makialam. Ngayon, naiintindihan kong tama si Luisa, tulad ng halos palagi. Mga minamahal na manonood, nakita niyo kung paano kahit sa gitna ng matinding sakit, pinili ni Lolo Anastasio na iligtas ang kanyang anak sa kapahamakan. Pero tama ba ang desisyon niyang magsinungaling? Anong gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung naantig ang puso ninyo sa kwentong ito,
huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon at aral. Maraming salamat! Tumunog ang doorbell ng pinto at narinig ko si Daniel na bumaba para buksan. Mga boses sa pasukan, nagulat, tensyonado, pagkatapos ay mga yapak sa pasilyo. Quote, Ama, quote, narinig ang boses ni Daniel mula sa pintuan ng kwarto. Quote, may mga abogada na pumunta para sa iyo. Quote, inilagay ko ang mga dokumento sa isang folder, tumayo at inayos ang aking damit. Nangangatog ang aking mga binti ng bahagya, ngunit pinilit kong manatiling tuwid. Mahalagang magpakita ng lakas at ipakita na kontrolado ko ang sitwasyon. Quote, papasukin mo sila, quote, sagot ko. Quote, at ikaw din, pumasok ka. Interesado ka rito, quote, si Atty. Ramirez ay eksaktong tulad ng aking naalala. Isang matangkad na babae na may tuwid na likod at kulay abong mga mata na tila nakakakita sa loob ng mga tao. Naka-navy blue suit siya na walang dungis, nakabunot ang buhok, at nagpapahayag ng pakiramdam ng matatag na katahimikan na mayroon ang mga taong sanay humawak ng mga lihim at pera ng iba. Sa likod niya ay isang binatang halos 30 taong gulang na may dala-dalang leather briefcase, ang kanyang assistant. Quote, Don Anastasio, quote, bati niya habang pumapasok sa maliit na kwarto at mabilis na tiningnan ako, mapanuri. Quote, dumating ako sa lalong madaling panahon. Sinabi ninyo na apurahan, quote, quote, sagot ko, itinuturo ang nag-isang upuan sa kwarto. Quote, maupo kayo, pakiusap, mahaba ang pag-uusap, quote, nanatili si Daniel sa pinto, nakatingin sa akin at sa abogada nang hindi naintindihan ang anumang nangyayari. Malinaw na siya ay naguluhan at ang pagkalito na iyon ay bumabagabag sa kanya. Sa loob ng huling 15 taon, nasanay siya na ang kanyang ama ay kasing predictable ng isang lumang orasan. Palagi niyang alam kung ano ang aasahan mula sa akin, at biglang, lahat ay lumihis sa script. Quote, Ama, anong nangyayari? Quote, sinubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Quote, bakit mo kailangan ng abogada kung halos mamatay ka lang kanina? Quote, tiningnan ko siya, at sa tingin na yon ay walang galit o hinanakit. Tanging ang malalim na pagod ng isang taong matagal nang nagdadala ng labis na bigat at sa wakas ay nagpasya na bitawan ito. Quote, dahil sa yon, anak, quote, sagot ko, quote, dahil halos mamatay ako. Ito ang nagpaunawa sa akin. Ang buhay ay nagtatapos anumang oras at gusto kong ayusin ang aking mga usapin. Pumasok ka at makinig, interesado ka rito, quote, dahan-dahang pumasok si Daniel at sumandal sa dingding, pinagkrus ang mga braso sa kanyang dibdib. Ang postura na iyon ay nilayon upang magbigay ng katiyakan, ngunit ipinapakita lamang nito ang kanyang kaba. Lumitaw si Katrina sa likod niya, sumisilip ng may pagtataka, at inimbitahan ko rin siya. Quote, maaari ka ring makinig, Katrina. Ito ay may kinalaman sa inyong dalawa, quote, umupo ang abogada at binuksan ang folder na dala niya. Nanatili ang batang assistant na nakatayo, handang kumuha ng mga tala o magpasa ng mga dokumento kung kinakailangan. Quote, Don Anastasio, quote, simula ni Atty. Ramirez sa profesional na tono. Quote, 3 buwan na ang nakakaraan, sinabi niyo sa akin na nais ninyong ayusin ang inyong mga ari-arian. Inihanda ko na ang lahat ng kinakailangang dokumento batay sa impormasyon na ibinigay niyo noon. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan kong kumpirmahin na ang inyong desisyon ay pinal, quote, tumango ako. Quote, pinal at walang pagbabago, quote, kuminang si Daniel nang hindi mapakali. Quote, anong desisyon? Anong pinag-usapan nyo? Ama, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Quote, tiningnan ko siya ng ilang segundo ng tahimik, pinagmamasdan ang 42 taong gulang na lalaking iyon, ang aking nag-iisang anak. Sinusubukang hanapin sa kanya ang bata na isang araw. Quote, dahil walang maupuan, nanatili si Daniel na nakasandal sa dingding. Lumapit si Katrina sa kanya, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat bilang senyales ng tahimik na suporta. Kinuha ng abogada ang unang dokumento at inilagay ito sa kama sa harap ko. Quote, simulan natin sa pangunahing bagay, quote, sabi niya. Quote, titulo ng ari-arian ng apartment sa Giray 14 na, Lot 73, Mabuhay SA, ibig sabihin, ang apartment na ito kung nasaan tayo ngayon, quote, ngumiti si Daniel ng may ginhawa.
Ampersand quote, sa wakas, ampersand quote, sigaw niya, ampersand quote, oras na. Inakala ko na hindi ka na magdesisyon. Ilang taon na dapat itong nailipat sa pangalan ko, ampersand quote, inangat ng abogada ang kanyang tingin at tiningnan siya ng walang emosyon. Ampersand quote, hindi niyo yata naintindihan, Ginoong Daniel. Pag-ari ito ng inyong ama. Palagi at patuloy na sa kanya ito, ampersand quote, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Daniel. Ampersand quote, paano naging sa kanya pa rin, ampersand quote, bulong niya. Ampersand quote, ipinangako sa akin ni ama na ililipat ito sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Napagkasunduan namin yon, ampersand quote, umiling ako. Ampersand quote, ipinangako ko sa'yo. At balak kong gawin, ngunit palaging may pumipigil sa akin, isang panloob na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Ngayon, alam ko na kung ano yon. Naghihintay ako. Gusto kong makita kung anong klase ng lalaki ang magiging ikaw, ampersand quote, namutla si Daniel. Nanigas ang kanyang mga kamay na nakakrus sa kanyang dibdib. Ampersand quote, at ano ang ibig sabihin yon? Ampersand quote, tanong niya nang may bahid ng boses. Ampersand quote, na ngayon ay nagpasya kang parusahan ako sa nangyari sa kusina, ampersand quote, hindi agad ako sumagot. Matagal ko siyang tiningnan na parang gusto kong iukit sa aking alaala ang bawat katangian ng kanyang mukha, parang huling beses ko siyang nakikita. Ampersand quote, sa nangyari sa kusina, ampersand quote, ulit ko ng dahan-dahan. Ampersand quote, ganoon mo ito tawagin. Sinaktan mo ako, Daniel, sinampal mo ang iyong ama at tinawag mo akong mabahong matanda. At ang iyong asawa ay tumawa, ampersand quote, nanginginig si Katrina na parang sinampal, ngunit wala siyang sinabi. Naging makitid ang kanyang mga mata at tiningnan niya ako nang may hindi na itago na galit. Ampersand quote, nagalit ako, ampersand quote, sabi ni Daniel nang nakakuyom ang mga ngipin. Ampersand quote, nagkamali ako, alam ko, pero hindi rin naman sapat para gumawa ng ganitong sirkus na may mga abogada sa bahay. Ampersand quote, bahagyang umubo ang abogada. Ampersand quote, kung papayagan nyo, ipagpapatuloy ko, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, marami pa tayong dapat suriin, ampersand quote, kinuha niya ang 2 pang dokumento at inilagay sa kama sa tabi ng una. Ampersand quote, titulo ng ari-arian ng apartment sa Giray 8, Lot 42, Bagong Pag-asa 3, 2 kwarto, 73 square meters, at titulo ng ari-arian ng apartment sa Giray 22, Lot 115, Kapayapaan Ave, 3 kwarto, 71 square meters. Ang parehong ari-arian ay pag-aari rin ni Don Anastasio, ampersand quote, ang katahimikan na sumunod sa mga salitang iyon ay nakakabingi. Nanatili si Daniel na hindi gumagalaw at ang kanyang mukha ay nagpalit mula sa pagkalito patungo sa gulat at pabalik sa pagkalito. Binuksan ni Katrina ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ampersand quote, ano, ampersand quote, sa wakas ay naibulong ni Daniel. Ampersand quote, anong mga apartment? Saan galing ang mga ito? Ampersand quote, pinagkrus ko ang aking mga kamay sa aking mga tuhod at nagsalita ng mahinahon, parang nagkukwento ng panahon. Ampersand quote, ang unang apartment, ang nasa Bagong Pag-asa binili ko 30 taon na ang nakakaraan, noong nag-aaral ka pa. Kami ng iyong ina ay nag-ipon ng maraming taon. Gusto naming magkaroon ka ng sarili mong bagay kapag matanda ka na. Pagkatapos ay binili namin ang sa Kapayapaan Ave. Mga 20 taon na ang nakakaraan. Ang 2 apartment na yon ay pinaupahan ko sa lahat ng panahong ito. Ang pera ay napupunta sa isang espesyal na account na hindi mo alam. At bakit, ampersand quote, bulong ni Daniel. Ampersand quote, bakit hindi mo kailanman sinabi? Ampersand quote, nagtatanong ka ba kahit minsan? Ampersand quote, sagot ko, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pait sa aking boses. Ampersand quote, sa loob ng 15 taon na ito, nagtanong ka ba kahit minsan kung paano ako nabubuhay? Kung may pera ako para sa gamot, kung kailangan ko ng tulong, ampersand quote, hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang katahimikan ay sapat ng nagsasalita. Nagpatuloy ako. Ampersand quote, sigurado ka na ako ay isang mahirap na matanda na nakasabit sa iyong leg, na nabubuhay sa isang miserableng pensyon at ganap na nakasalalay sa iyo. Ang ideyang iyon ang nagpagawa sa iyo ng arogante. Akala mo wala akong mapupuntahan, natitiisin ko ang anumang bagay dahil wala akong ibang pagpipilian, ampersand quote, huminto ako at tiningnan siya sa mga mata. Ampersand quote, pero may pagpipilian ako, Daniel. Palagi kong mayroon.
Hindi ko lang ginamit dahil naniniwala ako na ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa pera, kaysa sa pagmamataas, kaysa sa lahat. Nagkamali ako, ampersand quote, sa wakas ay nakabawi si Katrina ng boses, humakbang pasulong na nanginginig sa galit. Ampersand quote, may nagkamali siguro, ampersand quote, bulong niya. Ampersand quote, saan kayo kukuha ng pera para sa 2 apartment sa sentro? Kung buong buhay kayo ay isang simpleng inhinyero na mababa ang sahod, ampersand quote, humarap ako sa kanya at mumiti ng bahagya. Ampersand quote, isang simpleng inhinyero, ampersand quote, ulit ko. Ampersand quote, ako ay isang inhinyero, ngunit nakakuha din ako ng ilang patent para sa aking mga imbensyon noong panahong maayos pa ang bayad sa magagandang ideya. Nagbenta ako ng mga lisensya sa ilang kumpanya. Sa pera na yun ko binili ang mga apartment at may sobra pa, ampersand quote, kinuha ng abogada ang isang bank statement at inilagay sa ibabaw ng ibang mga dokumento. Ampersand quote, ang kasalukuyang balance ng account ni Don Anastasio, ampersand quote, basa niya ng walang emosyon, ampersand quote, ay humigit kumulang 3 milyon kasama ang humigit kumulang 18,000 na buwanang kita mula sa pagpapaupa ng 2 apartment, ampersand quote, namutla si Katrina na tila malapit ng mawalan ng malay. Napahawak siya sa braso ni Daniel, naghahanap ng suporta, ngunit hindi rin maayos si Daniel. Ampersand quote, halos 3 milyon ampersand quote, bulong niya, ampersand quote, at 2 apartment sa sentro. Ama, bakit ka nakatira sa maliit na kwarto na ito? Bakit mo tiniis ang lahat ng ito? Ampersand quote, tumayo ako. Dahan-dahan akong kumilos, mahina pa rin dahil sa atake sa puso, ngunit nanatiling tuwid, at sa aking postura, may lumabas na bago, isang dignidad na matagal kong itinago. Ampersand quote, dahil gusto kong malapit sa aking pamilya, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, dahil pagkamatay ng iyong ina, ang apartment ay naging napakalaki at walang laman para sa akin. Akala ko, mas magiging maayos ako sa tabi ng aking anak. Akala ko, mahal mo ako, Daniel, na sadyang nahihirapan ka lang ipakita, tulad ng maraming lalaki. Naghahanap ako ng dahilan sa bawat matatalas na salita, bawat tingin ng paghamak, bawat kakulangan ng respeto. Ampersand quote, lumapit ako sa bintana at tiningnan ang kulay abong bakuran ng Nobyembre. Ampersand quote, binayaran ko ang lahat sa bahay na ito. Ampersand quote, patuloy ko nang hindi lumilingon. Ampersand quote, akala ninyo sa sahod mo yon? Hindi, bawat buwan ay nag-iwan ako ng mga sobre ng pera sa inyong kwarto para sa pagkain, mga serbisyo, pagpapagawa. Akala ninyo, ikaw ang kumikita, pero pera ko iyon, ampersand quote, hindi totoo yan, ampersand quote, protesta ni Katrina, bagaman ang kanyang boses ay tila hindi kumbinsido. Ampersand quote, malaki ang kinikita ni Daniel, ampersand quote, malaki ang kinikita ni Daniel, ampersand quote, pag-amin ko, ampersand quote, pero hindi sapat para mapanatili ang pamumuhay niyo. Bagong kotse bawat 3 taon, bakasyon sa ibang bansa tuwing tag-init, mamahaling damit, mga restaurant, mga luho. Saan mo ba iniisip na galing ang lahat? Ampersand quote, humarap ako sa kanya. Ampersand quote, alam kong hindi mo ako kailanman minahal, Katrina. Alam kong palagi mo akong nakikita bilang isang pabigat at pinangarap mong alisin ako sa landas ninyo. Narinig ko ang mga pag-uusap ninyo tungkol sa paglalagay sa akin sa isang care home. Narinig kitang tawagin akong matanda, walang silbi, at mabahong matanda. Narinig ko ang lahat, ampersand quote, umurong ng isang hakbang si Katrina, parang pisikal siyang nasaktan sa mga salita. Ampersand quote, at nagtiis ako, ampersand quote, tapos ko. Ampersand quote, nagtiis ako para sa aking anak, para sa ideya ng pamilya, para sa pag-asa na balang araw ay magbabago ang lahat. Ngayon, ang pag-asang iyon ay namatay, ampersand quote, maingat akong pinagmamasdan ng abogada. Ampersand quote, Don Anastasio, ampersand quote, mahinang pumagit na siya. Ampersand quote, kung gusto ninyo, ipagpaliban natin ito sa ibang araw. Pagkatapos ng nangyari ngayon, ang pinakamainam ay magpahinga kayo, ampersand quote, mariing umiling ako. Ampersand quote, hindi, ampersand quote, matatag kong sabi. Ampersand quote, ikaw ay isang matandang lalaki, Daniel, ampersand quote, sabi ko sa wakas. Ampersand quote, oras na para matuto kang lutasin ang sarili mong problema. Matagal ko nang ginagawa para sa'yo, ampersand quote, humarap ako sa abogada at tumango. Ampersand quote, perminahan na natin, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, gusto kong tapusin ito ngayon, ampersand quote, inilagay ni attorney Ramirez ang mga dokumento sa maliit na mesa kung saan ako madalas magbasa tuwing gabi.
Kinuha ng assistant ang isang asul na ballpen at inihanda ito. Ang lahat ay naganap ng may burokratikong katahimikan, parang isang ordinaryong transaksyon at hindi isang pangyayari na nagpapabago sa buhay ng isang buong pamilya. Nakasandal si Daniel sa dingding, nakatingin ng malaki ang mga mata, habang pinipirmahan ko ang mga papeles na nag-iwan sa kanya ng walang bahay, walang pera, walang kinabukasan. Naramdaman niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, sabihin ang isang bagay, pigilin ang kabaliwan na yon, ngunit hindi siya makakilos. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig at ang kanyang dila ay nakadikit sa kanyang panlasa. Nakatingin lang siya habang bumabagsak ang kanyang buhay. Ampersand quote, teka, ama, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Pamilya tayo, ampersand quote, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya, ang mukha niya ampersand apos, na puno ng takot at pag-asa. Pamilya. Ang salitang iyon, gaano kadalas ko itong narinig sa loob ng 15 taon, at gaano kadalas itong naging takip sa mga sugat na hindi kailanman naghilom. Naalala ko ang unang beses na sumigaw siya sa akin sa harap ng mga bisita. Pagkatapos, ang 3 magkakasunod na taon na kinalimutan niya ang aking kaarawan. Ang tawag niya sa akin na pabigat sa isang pag-uusap nila ni Katrina, na akala niya ampersand apos, na hindi ko naririnig. Ilang beses ko nang narinig ang paghingi niya ng isa pang pagkakataon. Ampersand quote, ilang beses mo nang hiniling sa akin ang isa pang pagkakataon, anak. Nawala na ako sa bilang, ampersand quote, sagot ko, ang aking tinig ay kalmado, ngunit may pait. Bigla, pumasok si Katrina, ang kanyang mukha ampersand apos, na pula sa galit. Ampersand quote, wala kang karapatan. 15 taon kaming nag-alaga sa iyo, nagtiis sa mga sakit mo, sa mga reklamo mo, sa palagi mong presensya sa bahay namin. Utang mo sa amin ang apartment na ito, ampersand quote, direkta akong tumingin kay Katrina, ang aking mga mata ay walang galit, tanging ang hubad na katotohanan. Ampersand quote, nag-alaga sa akin. Sa loob ng 15 taon, hindi mo man lang ako binigyan ng isang basong tubig nang may sakit ako. Kailanman ay hindi mo ako tinanong kung kumusta ang pakiramdam ko. Kailanman ay hindi mo ako binigyan ng mabait na salita. Sinigarilyo mo sa harap ko kahit alam mong may hika ako. Tinawag mo akong mabahong matanda sa likuran ko. Pinag-usapan mo sa mga kaibigan mo kung kailan ako mamamatay para lang lumaya ang kwarto. Ampersand quote, sinubukan ni Katrina na sumagot, binuksan ang kanyang bibig, pero walang lumabas na salita. Nagpatuloy ako, lumipat ang tingin ko kay Daniel. Ampersand quote, ngunit ngayon, lumampas ka sa isang linya. At hindi dahil sinaktan mo ako. Ang suntok ay bunga lamang. Ang nakasira sa akin ay ang paghamak sa iyong mga mata. Ang paghamak sa lalaking nagbigay sa iyo ng buhay. At naintindihan kong niloko ko ang sarili ko, ampersand quote. Naramdaman ni Daniel na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ampersand quote, ama, pakiusap, ampersand quote, bulong niya. Walang umimik si Katrina, tanging ang kanyang naging makitid na mga mata at ang hindi na itagong galit. Ampersand quote, nagalit ako, ampersand quote, sabi ni Daniel nang nakakuyom ang mga ngipin. Ampersand quote, nagkamali ako, alam ko, pero hindi rin naman sapat para gumawa ng ganitong sirkus na may mga abogada sa bahay. Ampersand quote, bahagyang umubo si Atty. Ramirez, nagpapaalala sa amin ng kanyang presensya. Ampersand quote, kung papayagan nyo, ipagpapatuloy ko, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, marami pa tayong dapat suriin, ampersand quote, inilagay ni Atty. Ramirez ang mga huling dokumento sa maliit na mesa. Kinuha ko ang panulat. Walang pag-aalinlangan. Pinirmahan ko ang bawat isa, bawat pirma ay parang martilyo na isinasara ang pinto ng nakaraan. Narinig ang tunog ng stamp ng abogada sa bawat pahina, umalingaw sa kwarto, isang huling hatol. Nakatayo si Daniel na hindi gumagalaw, nakatingin kung paano ang mga pirma ng kanyang ama ay kumukuha ng kanyang bahay, pera, at kinabukasan. Naramdaman niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, sabihin ang isang bagay, pigilan ang kabaliwan na yon, ngunit hindi siya makakilos. Nakadikit ang kanyang mga paa sa sahig, at ang kanyang dila ay nakadikit sa kanyang panlasa. Nakatingin lang siya habang bumabagsak ang kanyang buhay nang umalis si Atty. Ramirez at ang kanyang assistant, naging tahimik ang apartment. Parang nawala ang mabigat na presensya sa hangin. Pero hindi nagtagal. Si Katrina, ang kanyang mukha ay nawasak sa galit, ay humarap kay Daniel. Ampersand quote, lahat ito ay kasalanan mo. Dahil sa macho-machohan mo sa kusina.
Kung hindi mo siya sinaktan, hindi sana mangyayari ito. Nawala ang lahat dahil sa'yo, quote, ang kanyang tinig ay matalim, parang talim ng patalim. Pero ngayon, may nagbago. Ngumanga si Daniel, at sa unang pagkakataon, may nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata, isang masakit na kalinawan. Quote, dahil sa akin, quote, ulit ni Daniel ng dahan-dahan. Quote, marahil dahil sa akin. Pero ikaw rin ang tumawa, Katrina. Ikaw ang nagsabi na oras na para ilagay siya sa lugar niya. Ikaw ang natuwa ng saktan ko ang aking ama, quote, hindi sumagot si Katrina, na natiling nakatayo sa gitna ng kwarto, nakanganga at nagsasara ang bibig na parang isda na nasa labas ng tubig. Tiningnan ko si Daniel, ang aking boses ay mas mahinahon, mas mapag-isip. Quote, Daniel, hindi ko ito ginagawa para maghiganti. Ginagawa ko ito dahil wala akong ibang paraan. Kung mananatili ako dito, patuloy mo akong tratuhin ng ganoon. Susumigaw ka sa akin, insultuhin mo ako. Baka saktan mo akong muli, at isang araw, hindi nakakayanin ng puso ko, quote, huminto ako, tiningnan siya sa mga mata. Quote, gusto kong mabuhay, anak. May 68 na ako, pero hindi pa ako handang mamatay. At para mabuhay, kailangan kong umalis dito. Iyon lamang ang paraan, quote, nakinig si Daniel, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbabago. Ang galit at pagkabigo ay nagbigay daan sa ibang bagay, isang mahirap at hindi ka nais-nais na pagkaunawa. Quote, talaga bang sa tingin mo ay sasaktan kitang muli? Quote, bulong niya. Hindi ako sumagot at ang aking katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang salita. Bumuntong hininga si Katrina ng may paghamak. Quote, tama na ang drama, quote, sabi niya. Quote, umalis na tayo. Hindi natin kailangang tiisin ang pagpapahiya ng matandang baliw na ito. Pagsisisihan niya ang ginagawa niya, quote, tumalikod siya at lumabas ng kwarto, ang kanyang mga takong ay malakas na tumatama sa sahig. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang isang malakas na tunog mula sa silid. May ibinato siya sa dingding. Hindi gumalaw si Daniel. Nakatingin pa rin siya sa akin, may luha na nagniningning sa kanyang mga mata. Quote, ama, quote, sabi niya nang nanginginig ang boses, quote, alam kong hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran. Alam kong naging isang masamang tao ako sa loob ng maraming taon, ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay. Sa kakaiba at baluktot kong paraan, mahal kita. Hindi ko lang alam kung paano ito ipakita, quote. Tiningnan ko siya ng tahimik, pagkatapos ay lumapit ako, inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Quote, alam ko, anak, quote, sagot ko ng mahina. Quote, mahal din kita. Kaya nga masakit, quote, nanatili kami ng ilang segundo, pinag-isa ng pisikal na ugnayan at pinaghihiwalay ng isang malaking agwat. Pagkatapos, dahan-dahan kong inalis ang aking kamay at humakbang paatras. Quote, kailangan mong magdesisyon, Daniel, quote, sabi ko. Quote, anong buhay ang gusto mo, at sino ang kasama mo? Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Matanda ka na, pero pag-isipan mo itong mabuti. Ang nangyari ngayon ay maaaring maging isang turning point o maaaring walang magbago. Ikaw ang magdesisyon, quote, tumango si Daniel, hindi makapagsalita. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto, iniiwan akong mag-isa. Lumapit ako sa bintana. Sa labas, nakasindi na ang mga ilaw ng kalsada, at ang kanilang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa mga pudel sa aspalto. Naramdaman kong walang laman ako, parang inalis ang lahat ng hangin sa loob ko. Ang matagal nang naipon sa loob ko sa loob ng 15 taon ay sa wakas ay lumabas, at ngayon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin sa uri ng panloob na butas na yon. Sa bedside table, naroon ang card ni Dra. Elena Reyes. Kinuha ko ito at tiningnan ang pangalan, ang mga malinaw na titik. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone at idinyal ang numero. Kung kayo ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng numero 1. Maaga akong nagising bago mag-alas 6 at nanatiling nakahiga sandali, nakatingin sa kisam at nakikinig sa katahimikan ng bahay. Sa kabilang pader, tahimik ang lahat. Sa mga oras na yon, karaniwan ng maingay si Katrina sa kusina at nakikipag-usap ng malakas sa telepono sa kanyang mga kaibigan, hindi iniintindi ang paggising sa sinuman. Ngunit sa araw na yon, walang ingay. Tila ang buong apartment ay nawala ng laman, parang ang nangyari kahapon ay sumipsip ng lahat ng buhay sa lugar.
Dahan-dahan akong bumangon, nilalabanan ang bahagyang pagkahilo na dulot pa rin ng atake sa puso. Inirekomenda ng doktora ang pahinga at walang stress, ngunit alam kong ito ang isa sa pinakamahirap na araw sa buhay ko, ang araw kung kailan ako tatawid sa pinto ng apartment na yon sa huling pagkakataon. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang isang lumang maleta, ang parehong maleta na ginamit namin ni Luisa noong honeymoon namin 45 taon na ang nakakaraan. Ito ay luma na at kupas, ngunit matibay pa rin, tulad ko, na nakaligtas sa maraming bagay at nananatili pa ring nakatayo. Binuksan ko ito at sinimulang ilagay ang aking mga gamit, maingat na pinipili kung ano ang gusto kong dalhin sa bago kong buhay. Ang una kong ginawa ay ibaba ang litrato ni Luisa mula sa dingding at maingat na balutin ito sa isang malambot na sweater upang hindi ito masira sa paglipat. Tiningnan ako ni Luisa mula sa larawan na may mapagmahal na mga mata, at naramdaman ko na tila tumango siya, parang sinasabi, quote, sa wakas, naglakas loob ka. Sa wakas, ginawa mo ang dapat mong ginawa ilang taon na ang nakakaraan, quote, pagkatapos ay tinupi ko ang ilang kamiseta, isang pares ng pantalon, isang abrigo, at ang makapal na sweater na hinabi ni Luisa bago siya namatay. Ang sweater na iyon ay isinusuot ko lang sa mga espesyal na araw, kapag gusto kong maramdaman siya na malapit. Sa araw na iyon, ganoon nga. Sa ilalim ng maleta, inilagay ko ang isang libro, isang tomo ng mga tula na binasa ng aking ama sa akin noong bata pa ako. Ang libro na iyon ay naipasa na sa bawat henerasyon. At maraming beses akong nangangarap na ibigay ito kay Daniel at pagkatapos ay ibigay niya sa kanyang anak. Ngayon, naintindihan kong wala nang saysay ang planong iyon. Nawala na ang kadena sa daan at hindi lang ito kasalanan ni Daniel. Dahan-dahan kong inilagay ang aking mga gamit sa maleta, walang pagmamadali, parang gumagawa ng isang mahalagang ritual. Bawat bagay na pinipili ko ay may nakakabit na alaala, mga tao, lugar, sandali na nagpabuo sa akin. Nagpaalam ako sa kanilang lahat, nagpapasya kung sino ang sasamahan ako at kung sino ang maiiwan. Nang matapos ako, umupo ako sa kama at kinuha ang aking cellphone. Kinagabihan, matagal akong nakipag-usap kay Dra. Elena Reyes, ang doktora mula sa ambulansya. Ang tawag ay hindi inaasahang naging mainit, parang matagal na kaming magkakilala. Kinuwento niya sa akin na balo siya 3 taon na ang nakakaraan, na ang kanyang asawa ay namatay sa cancer, at hindi pa siya nasasanay sa katahimikan ng apartment. Kinuwento ko sa kanya si Luisa, si Daniel, ang 15 taon ng kalungkutan na nabuhay ako sa gitna ng mga taong akala ko ay pamilya ko. Napagkasunduan namin na tutulungan ako ni Dra. Elena sa paglipat. Libre ang araw niya at sinabi niya na makabubuti sa kanya na gamitin ito sa isang bagay na kapaki-pakinabang. Tinanggap ko, bagaman hindi ko kailanman gusto ang tumanggap ng tulong mula sa mga estranghero, ngunit hindi ko naramdaman na estranghero si Dra. Elena. Naramdaman ko sa isang kakaibang paraan na nagkita kami pagkatapos ng mahabang panahon. May kumatok ng mahina sa pinto ng kwarto at nagulat ako. Sa loob ng 15 taon, wala pang kumakatok bago pumasok. Karaniwan, sumusuong sila ng walang abiso, parang hindi ako isang tao, kundi isang kasangkapan na walang karapatan sa pribasya. Quote, tuloy, quote, sabi ko ng bahagyang namamaos ang boses. Binuksan ang pinto at lumabas si Daniel. Ang kanyang itsura ay parang hindi natulog buong magdamag. May malalim na eyebags, gusot ang buhok, at nagsisimula ng tumubo ang balbas. Nanatili siya sa pintuan, hindi naglakas loob na pumasok ng tuluyan, at tiningnan ako. Ang kwarto ay kalahating walang laman, tapos na ang maleta. Quote, aalis ka na ba talaga? Quote, tanong niya ng mahina. Quote, talaga? Quote, sagot ko. Quote, tumawag na ako ng taxi, darating sa 1 oras. Quote, tumango si Daniel at muling nanatiling tahimik. Naging makapal ang katahimikan sa pagitan namin, puno ng lahat ng mga salita na hindi nasabi sa loob ng 15 taon, ng lahat ng hindi kailanman nakalabas sa aming mga bibig. Quote, Ama, quote, sabi ni Daniel sa wakas. Quote, buong magdamag akong nag-isip sa sinabi mo kahapon, sa kung paano kita trinato sa loob ng maraming taon, at naintindihan ko. Quote, huminto siya, naghahanap ng mga salita, at naghintay ako ng may pasensya. Hindi siya minamadali. Quote, naintindihan ko na tama ka. Quote, patuloy ni Daniel. Quote, sa lahat ng bagay, kumilos ako na parang isang hayop. Hinayaan kong hamakin ka ni Katrina. Ako mismo ang humamak sa'yo.
Nakita kita bilang isang pabigat, kahit kailan ay hindi ka naging ganoon. Ginawa mo ang lahat para sa amin at kami quote, bumigay ang kanyang boses. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat sa isang tahimik na pag-iyak. Bigla, hindi ko nakita ang isang 42 taong gulang na lalaki, kundi ang batang nahulog sa bisikleta at nagasgas ang mga tuhod, umiiyak ng walang pag-asa. Ang bata na aking kinandong para aliwin at sabihin na magiging maayos ang lahat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya maaliw ng pareho. Napakaraming tubig na ang dumaloy mula noon. Napakaraming bagay na ang nasira. Quote, Daniel, quote, sabi ko ng mahinahon. Nag-angat si Daniel ng ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Tila siya ay basag, parang kakadiscover lang niya na ang buong buhay niya ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Quote, hindi ako alis para maghiganti, quote, paliwanag ko. Quote, aalis ako para mabuhay ng totoo, hindi para magtiis ng kahihiyan at maghintay ng kamatayan, kundi para mabuhay ng totoo. May 68 na ako, pero hindi pa ako isang matandang tapos na. May lakas pa ako, may paraan, may pagnanais na maging masaya, at may karapatan ako doon, quote, tumayo ako at lumapit sa kanya. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at nagsalita ng dahan-dahan, ngunit may katatagan. Quote, ikaw ang aking anak, Daniel. Minahal kita mula sa unang sandali na hawak ko ikaw sa ospital. Minahal kita nang ginawa mo ang iyong unang mga hakbang. Minahal kita nang dalhin mo ang iyong unang masamang grado sa eskwelahan. Minahal kita kahit noong sinasaktan mo ako. Ang pagmamahal na iyon ay hindi mawawala. Mananatili sa akin hanggang sa huling araw, quote, huminto ako at tiningnan siya sa mga mata. Quote, ngunit ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang titiisin ang lahat. Hindi nangangahulugang isusuko mo ang iyong dignidad, ang iyong kalusugan, ang iyong buhay para sa mga taong hindi pinapahalagahan ang sakripisyo na iyon. Sa loob ng maraming taon, ipinagkamali ko ang pag-ibig sa pagkasira ng sarili. Tama na, quote, nakinig si Daniel at dahan-dahang tumango, parang bawat salita ay umaayon sa loob niya. Quote, ano ang gagawin ko ngayon, ama? Quote, tanong niya sa wakas. Quote, paano ako magpapatuloy? Quote. Bumuntong hininga ako at sumilip sa bintana. Ang bakuran ay naliligo sa sikat ng araw sa umaga. Quote, hindi ko iyan masasabi sa'yo, anak, quote, sagot ko. Quote, may 42 ka na. Oras na para matuto kang gumawa ng sarili mong desisyon at tanggapin ang mga kahihinatnan nito. Ngunit kung gusto mo ng payo, quote, humarap ako sa kanya, quote, pag-isipan mo kung anong buhay ang gusto mo at sino ang kasama mo. Si Katrina ay hindi masamang tao sa esensya, ngunit kasama mo, inilalabas niya ang pinakamasama sa'yo. Sa tabi niya, nagiging isang tao ka na ayaw mong maging. Hindi ko sinasabi na hiwalayan mo siya. Iyan ay desisyon mo, ngunit tanungin mo ang sarili mo kung masaya ka. Masaya ba talaga? Hindi lang nasanay, quote, nanatili si Daniel na tahimik, at alam ko sa katahimikan na yon kung ano ang sagot. Hindi siya masaya. Marahil ay ilang taon na siyang hindi masaya, ngunit hindi siya naglakas loob na aminin iyon kahit sa sarili niya. Mula sa pasilyo, narinig ang mga yapak at lumabas si Katrina sa pinto. Nakaayos siya at naka-make-up, parang lalabas, at sa kanyang mukha ay nababasa ang malamig na paghamak na tulad ng dati. Quote, anong ginagawa mo dito? Quote, tanong niya kay Daniel. Quote, bakit ka nagpapahiya sa harap niya? Pinapaalis niya tayo, at ikaw ay umiiyak dito na parang bata. Quote, dahan-dahang tumayo si Daniel at tiningnan siya. Sa kanyang mga mata ay nagniningning ang bagong katatagan na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Quote, kinakausap ko ang aking ama, quote, sabi niya ng mahinahon, ngunit sa isang tono na hindi tumatanggap ng pagtutol. Quote, at hindi ito pagpapahiya, ito ay pagiging anak, quote, binuksan ni Katrina, quote, tiningnan siya ni Katrina na parang hindi niya ito nakilala, pagkatapos ay bumuntong hininga ng may paghamak at umalis, ang kanyang mga takong ay malakas na tumatama sa sahig. Bumalik si Daniel sa akin at mumiti ng malungkot. Quote, unang hakbang, quote, sabi niya. Quote, maliit, pero hakbang pa rin, quote, tumango ako at naramdaman ko na may mainit na bumuka sa aking dibdib.
Ito ay pag-asa, maliit, marupok, ngunit pag-asa na ang aking anak ay maaari pa ring magbago. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone. Tiningnan ko ang screen, isang hindi pamilyar na numero, bagaman nahihinuha ko kung sino yon. Ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, ako si Sofia, ampersand quote, tunog ang malambot na boses ng doktora. Ampersand quote, nasa ibaba na ako sa pinto ng gusali. Dumating na rin ang taxi. Handa na ba kayo? Ampersand quote, tiningnan ko ang maleta, ang halos walang laman na mga pader, ang aking anak sa tabi ng pinto. Ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, handa na ako. Bababa ako sa loob ng 5 minuto, ampersand quote, ibinaba ko ang tawag at kinuha ang maleta. Humakbang si Daniel at kinuha ito sa aking kamay nang walang sinasabi, parang gusto niyang tumulong sa anumang paraan, kahit kaunti lang, para mabayaran ang isang bahagi ng kanyang ginawa. Lumabas kami ng kwarto at naglakad sa pasilyo patungo sa pintuan. Dahan-dahan akong naglakad, tinitingnan sa huling pagkakataon ang apartment na yon kung saan ako nanirahan ng 15 taon. Ang kusina kung saan ako nagluto para sa isang pamilya na hindi ako pinapahalagahan, ang sala kung saan ako umupo sa isang sulok habang ang iba ay nanonood ng telebisyon, nagpapanggap na wala ako. Ang pasilyo na nilakad ko ng libu-libong beses, sinusubukang huwag makaistorbo. Alam kong hindi ko mamimiss ang lugar na yon kahit isang segundo. Sa tabi ng pinto, huminto ako at humarap kay Daniel. Kami ng anak ko ay nagkaharap. Ang agwat sa pagitan namin ay hindi na kasing lalim tulad kahapon. Naroon pa rin, ngunit sa pagitan ng dalawang pampang ay nagsisimula ng mabuo ang isang tulay na marupok, hindi matatag, ngunit isang tulay. Ampersand quote, ama, ampersand quote, bulong ni Daniel na basag ang boses. Ampersand quote, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat, ampersand quote, matagal ko siyang tiningnan, at pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nagawa. Niyakap ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, sa yakap ng isang ama na nagpapatahimik sa mga takot ng pagkabata. Nanatili si Daniel na matigas ng isang sandali, at pagkatapos ay niyakap din ako, at muling nanginginig ang kanyang mga balikat sa isang tahimik na pag-iyak. Ampersand quote, hindi ang ipinanganak ang anak, ampersand quote, bulong ko sa kanyang tainga. Ampersand quote, kundi ang gustong maging. Subukan mong maging anak na yon, Daniel. Hindi pa huli ang lahat, ampersand quote, dahan-dahan kaming naghiwalay at kinuha ko ang isang sobre mula sa bulsa ng aking abrigo. Inilagay ko ito sa maliit na estante sa tabi ng pinto. Ampersand quote, narito ang address ng aking abogada at ilang dokumento, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, iniwan ko sa iyo ang eksaktong katumbas ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin sa mga taong ito. Ampersand quote, tiningnan ni Daniel ang sobre, ngunit hindi niya ito kinuha. Nahihinuha niya kung ano ang nasa loob at natatakot siyang kumpirmahin. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa pasilyo. Bago ako bumaba, humarap ako sa huling pagkakataon. Ampersand quote, paalam, anak, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, o baka naman, hanggang sa muli. Depende sa ampersand apos, yo, ampersand quote, sinimulan kong bumaba ng hagdan. Ang aking mga yapak ay umalingaw-ngaw sa hagdanan. Sa bawat baitang, naramdaman ko kung paano bumababa ang isang napakabigat na bagay mula sa aking mga balikat, kung paano lumalakas ang hangin, kung paano bumubukas ang aking dibdib at nagiging mas madali ang paghinga. Sa ibaba, sa pasukan, naghihintay si Dra. Elena Reyes. Nakatayo siya sa tabi ng isang dilaw na taxi, nakangiti. Ang kanyang ngiti ay mainit at tapat, tulad ng araw na bumaha sa bakuran. Nakasuot siya ng isang simpleng beige na abrigo at isang manipis na scarf, at sa aking mga mata, eksakto siyang mukha ng isang babae na gusto mong makasama sa buong buhay mo. Lumabas ako ng portal at huminto ng isang sandali, tiningnan siya. Humakbang siya palapit sa akin at natural na hinawakan ang aking kamay, parang ginawa na niya iyon ng libu-libong beses. Ampersand quote, handa na? Ampersand quote, tanong niya. Tiningnan ko ang gusaling pinagdausan ko ng 15 taon, ang mga bintana sa ikatlong palapag kung saan naiwan ang lahat ng aking nakaraan, ang bintana ng kapitbahay sa tapat, si Aling Teresa na nagpaalam sa akin gamit ang kanyang kamay. Ampersand quote, handa na? Ampersand quote, sagot ko, nakangiti. Sumakay kami sa taxi at umandar ang sasakyan. Tiningnan ko sa bintana ang mga kalsada na nagdaan, ang mga taong mabilis na naglalakad, ang mga kalbo na puno na naghihintay sa taglamig.
At naramdaman ko ang isang kakaibang bagay, isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Naramdaman kong buhay ako. Si Dra. Elena ay nakaupo sa tabi ko, hawak ang aking kamay. Hindi siya nagtatanong, hindi siya humihingi ng paliwanag, naroon lang siya, at sapat na yon. Ampersand quote, alam mo, ampersand quote, sabi ko nang hindi inaalis ang tingin sa bintana, ampersand quote, may 68 na ako. Maraming tao sa edad ko ang naniniwala na tapos na ang buhay nila, na sakit, kalungkutan, at kamatayan na lang ang naghihintay. Ampersand quote, humarap ako sa kanya. Ampersand quote, naniniwala akong mali sila. Naniniwala ako na ang buhay ay maaaring magsimula sa anumang edad. Kailangan lang ng lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Ampersand quote, ngumiti si Dra. Elena at pinisil ang aking kamay. Ampersand quote, pauwi? Ampersand quote, tanong niya. Tumango ako. Ampersand quote, pauwi, ampersand quote, ang taxi ay lumayo sa aking nakaraan at dinadala ako sa isang kinabukasan na pinili ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, totoo akong ngumiti. Ngumiti ako na parang isang taong sa wakas ay natagpuan ang kanyang kalayaan. Sa apartment sa 2 palapag, nakatayo si Daniel sa tabi ng bintana, nakatingin kung paano nawala ang taxi sa kalye. Hawak niya sa kanyang kamay ang sobre na iniwan ng aking ama sa pasukan. Hindi pa rin siya naglakas loob na buksan ito. Sa wakas, maingat niyang binuksan ang sobre at tumingin sa loob. May isang pahina at may iba pa, isang maliit at matigas na bagay na balot sa tela. Binuklat niya ang tela at nakita ang basag na salamin ko, ang parehong salamin na nagkabasag-basag nang suntukin niya ako sa kusina. Sa pahina, mayroon lamang ilang linya na sulat kamay. Ampersand quote, ito ang lahat ng iniwan mo sa akin sa loob ng 15 taon. Isang basag na salamin at isang pusong sugatan. Ngunit ang puso ay maaaring idikit muli. Subukan mo, anak. Hindi pa huli ang lahat. Ampersand quote, matagal na nakatingin si Daniel sa bintana, hawak ang basag na salamin at ang sulat. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, at hindi man lang niya sinubukang punasan ang mga ito. Naisip niya kung sino siya, at kung sino ang gusto niyang maging, kung ano ang nawala sa kanya, at kung ano pa ang maaari niyang mabawi. Sa likuran niya, narinig ang isang malakas na tunog ng pinto. Umalis si Katrina, mas malakas ang pagpalo ng pinto kaysa sa karaniwan. May sinabi siya, ngunit hindi narinig ni Daniel. Narinig lang niya ang boses ko na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ampersand quote, hindi ang ipinanganak ang anak, kundi ang gustong maging, ampersand quote, at naintindihan niya na mayroon pa siyang isang pagkakataon, maliit, marupok, ngunit isang pagkakataon. Ang pagkakataong maging ang anak na dapat siya mula pa sa simula. Lumayo siya sa bintana at lumapit sa pinto. Marami pa siyang gagawin, marami pang babaguhin, marami pang aayusin, ngunit ang unang hakbang ay nagawa na niya, ang pinakamahirap, ang pinakamahalaga, ang pagkilala na siya ay nagkamali. Ang kwento ni Lolo Anastasio ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang desisyon ni Lolo Anastasio? Tama ba ang ginawa niyang pagbabago sa kanyang buhay, o may iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa posisyon niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpabago ng inyong pananaw o nagbigay ng damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa mga taong sa tingin niyo ay maaantig din. At mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi niyo mapalampas ang mga susunod na kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod na pagkakataon, baka ikaw naman ang magiging boses ng iyong kwento.